Sus, grabe na tubig to mga paps, oh. Grabe. Alright, so magandang umaga mga paps, no? Kumusta kayong lahat? DIY Fix Moto po, no? Ang pagbabalik natin. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload ng video. Okay. So meron tayo dito mga paps, no? Motor Star Nices. Tinulak lang to dito papuntang sa shop kasi hindi umaandar. Walang kurente, no, sa kanyang ignition coil na lumalabas. Kahit binaguhan daw nila ng spark plug, sabi ko hindi din yan aandar kasi walang lumalabas na kuryente from stator coil. Okay, so chinek ko ang susian, goods ang susian, no? Wala pa ding lumalabas na kuryente. Alright, so para mapadali natin yung ayan, pag troubleshoot mga paps, ayan, so ito lang yung gamit ko mga paps, no? Okay, so ayan, no, bulb of tester o bulb tester, no, test light na 6 volts to 24 volts. Ito yung pinakagandahan ng test bulb na to kasi kaya niyang i-test yung ano natin, yung ating pulser, no. So kaya niyang i-test yung connection ng ating pulser kung may lumalabas na kurente. Okay. So actually mga paps, no, na troubleshoot na natin to, nakita ko yung problema. So as you can see mga paps, no, ayan, basa, no, sumuka siya dyan, no. So ibig sabihin dyan mga paps, wala nang ano dyan, ibang sira, kundi ang kanyang main coil, no, main coil. So dito natin makikita ang connection ng main coil mga paps. Ayan, no, kung nakikita niyo yung wire na yan, black stripe red. So ayan, papunta yan sa ilalim dito sa kanyang main coil, no, kasama sa kanyang stator coil. Napaandar ko na pala ito mga paps, no. So ano ko lang, sinubaybayan ko lang kayo, baka sakaling ma-encounter nyo tong ganitong klaseng problema. Okay, so ginawa ko dito mga paps, para na troubleshoot ko siya. So tinest valve ko na siya, no, may lumalabas na ilaw sa kanyang, ayan, sa kanyang pulser, sa charge light, ayan, sa light, sa yellow na yan, at saka puti yung charging meron. Ang wala lang connection mga paps ay ang connection ng kanyang main coil. Ayan, oh, main coil. So nag-test valve ako dito, wala talagang lumalabas, no. Kaya nagdesisyon ako na i-convert siya ng XRM 125 na CDI, no. Convert natin siya ng battery drive. Ayan. Kapag usapang battery drive, hindi forget battery drive siya, ay need din tayo ng battery. Ito wala tong battery, no. As long as okay yung ating regulator, andar pa din po ang battery drive na CDI. As long as goods ang, ayan, regulator. Okay, ulitin ko, as long as goods ang inyong regulator, andar ang motor ng XRM 125 na CDI, no, kahit walang baterya. Yan. Pinatay ko lang siya kasi nga may tubig, no. Hindi ko siya mapaandar ngayon kaya kailangan ko pang buksan to, i-drain yung tubig. Alright. So ito, ang gawin nyo para ma-convert siya ng daming dumadaan na ano, kasi nasa highway tayo, sobrang ingay. So para ma-convert siya, so ito, condemn nyo ito, yung main coil sa ilalim, condemn nyo yan. At dito sa pinaka harness wire niya, dito kayo maghugot, no, ng wire ng kanyang main coil. Tapos pagpagapang kayo ng wire, o dugtungan nyo ng wire. Okay, so pagkadugtong nyo ng wire, itap nyo siya sa ECC line na linya o yung kulay black. Ayan, no. So dito ako kumuha sa flasher.
kasi dito yung pinakamalapit na part. Yan. So yan, nakapag-apang na tayo, nakakonect na yan. Tapos lipat tayo sa socket ng kanyang CDI. Okay. Dito sa pinakasakit ng kanyang CDI, ayan oh. Actually nabaliktad ko na to. So, bibigyan ko lang kayo ng wiring diagram, no. So ito yung main coil na wire, supposedly dito yan diyan. At tapos yung ground naman dito yan sa kabila. Ayan. So binaliktad ko lang silang dalawa, no. Kasi iba po ang wiring diagram ng XRM125 kumpara dito sa kanyang stock na CDI. Ayan, 5 pins yan. Pero kung yung gagamitan nyo na Lifan o Lifan CDI yung gagamitin nyo, no? Kasi may Lifan CDI na 4 pins, no? So wala na kayong gagalawin dito. Plug and play na yon yung mga Lifan na 110 CDI. Pero pag 125 CDI, ayan. So, ganyan yung position, okay? Ganyan yung position niya. Itong dalawa lang yung gagalawin nyo. Ayan, si main coil at saka ang ground. So, binaliktad ko na yan. Tama na yung position yan. Nakapang XRM125 na yan. Okay? So, ganyan lang yung pag-convert ng battery drive na CDI. Pero, bubuksan ko muna to, tsaka papaandarin ko, no? Pakita ko sa inyo kung gumana nga ba yung aking gawa. Okay? So, babalikan ko lang kayo. Bubuksan ko lang to. Kailangan ko lang linisin to kasi maraming tubig to sa ilalim. Alright. Sus! Grabe na tubig to mga paps, oh. Grabe. Nagbaon dyan ng maraming tubig, paps, eh. Okay. So, ganyan yung paps, nangyari. Kaya nasira ang kanyang main coil. So, check nyo yung tubig, paps, oh. Wow. Alright na tayo dyan mga paps. Okay. Yan mga paps, no, nabuksan na natin, no. Kaya nasisira ang main coil, no. Kaya nasisira yung main coil niya nang dahil sa tubig, no. Napuno sa tubig. Yan. So check niyo mga paps, yung gasket. Sure ako dito yan dumaan, diyan sa yan. Sa wire na yan, no. Yan. May naman siya. May nahulog. Meron naman siyang gasket. Nakapasok pa din yung tubig, no. Sure ako dito yan dumaan, Ayan. Diyan yan dumaan, Yan. So papaandarin. Linisan lang natin yung mga paps. Papaandarin natin, na naka battery drive na siya. Okay. Okay. So nabalik na natin siya mga paps, no. So yan, okay, diyan dumadaan yung tubig, Yan. So gagawa natin yung paraan niya, no. Siguro dadagdagan natin yan ng epoxy para hindi maulit, no. Baka masira na. So naka-apple gasket na yan. Tapos to di na natin binalik kasi kalawang na, no. So wala naman siyang starter, kick lang. So hindi ko na lang to ibinalik, no. Okay. At naka-wire organized na tayo. Ayan, yung linya ng kanyang main coil from the harness, no. Siyempre nakahinang yan. Tapos solid wire na number 18 automotive, no. Yan yung kanyang diagram ng CDI. Ayan, yan. Tapos lipat sa kabila. Yan. So dito natin siya tinap sa ECC line, no, o kulay itim. Ayan, nakahinang din tayo dyan para hindi siya mag-lose contact. Ayan. Okay. Tapos pandarin natin. Okay. So ayan ang mga paps, no. Naka battery drive na sa mga paps, no, o DC CDI. Okay.